So magandang umaga po sa inyong lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. Tayo pong muli ay mag-aaral ng salita ng ating Diyos. Ang pamagat po nating pag-aaralan ay gaano kasagana ang biyaya ng Diyos. Sa tingin niyo po, gaano kasagana ang biyaya ng Diyos? So wala daw pong kapantay ang biyaya ng Diyos. Bakit? Dahil po tayo ay nabubuhay dahil sa biyaya ng Diyos. Kung wala po ang biyaya ng Diyos, wala pong ganda ang buhay. At kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi po tayo mabubuhay. Sapagkat sa biyaya ng Diyos, sumisikat ang araw sa mabuti at masama. Sa biyaya po ng Diyos, pumapatak ang ulan sa mabuti at masama. At sa biyaya po ng Diyos, kaya po tayo ay nagpapatuloy sa mundong ito. Ang sabi po sa aklat ng Roma 3:23, Roma, Kabanata 3, talatang 33, ang sabi ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus at siyang nagpapalaya sa kanila. Tandaan po natin, ang lahat ng tao ay nagkasala. Wala pong taong ipinanganak at tumanda na hindi nagkakasala. Karamihan nga po sa mga tao pasala-sala, di po ba? So ang lahat po ay nagkakasala at ang sabi sa Biblia, walang sino man ang nakaabot o karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya nga po inalin ng Diyos ang kanyang buhay ng Panginoong Hesus upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Dahil wala pong ibang handog na kayang tumapat upang tayo ay mapawalang sala sa ating kasalanan, kundi ialay ng Panginoong Hesus ang kanyang sariling buhay. Diba? Gaano kahirap ang ginawa ng Diyos? Nagkatawang tao muna siya. Pagkatapos magkatawang tao, dinanas niya ang pinakamahirap. Lahat po ng dinanas natin sa mundong ito na hirap, ay wala po yan sa kalingkingan na dinanas ng Panginoon. Gaano kahirap yung ikaw ang makapangyarihan sa buong mundo? Ikaw ang lumikha ng buong mundo. Tapos pahihirapan ka ng nilikha mo. Gaano kahirap po yun? Di po ba? Sa mga tao, maangasan ka nga lang, parang hindi mo kayang tanggapin Di ba? Maungusan ka lang ng konti, kala mo gustong-gusto mo nang parang hindi mo matanggap Lalo na yung aangas ay wala namang iaangas. Oo? Maangas lang kung umangas, pero wala namang angas. Parang mahirap magpigil, di po ba? Pero ang ginawa ng Panginoon ay talagang nagkatawang tao siya. Dinanas niya po ang pinakamahirap sa buhay na ito. Nilait po siya, pinahirapan ng kanyang mga nilikha. Tinanggap niya at kanya pong nilagpasan para lamang po tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Ganon po kadakila ang biyaya ng Diyos kung bakit tayo ay nagpapatuloy sa mundong ito. Kaya kung ano man po ang ating dinaranas na problema sa mundong ito, wala po yan sa kalingkingan na dinanas nga ng Panginoon. Sige po, yung kapitbahay mo nga nabiligan mo ng ulam na mainit-init pa gumawa lang ng masama sa'yo, parang gusto mo nang ipasuka yung binigay mo May alam po ako niyan nagbibigayan ng ulam. Aba, nung magkaaway yung magkapitbahay iluwa daw yung binibigay na ulam. Grabe. May tao palang ganun, ano po? Nang babaoy pa. Pag binigay mo na, ay ibinigay mo na. Huwag mo nang babaoyin. Grabe, pinakain na. Ganun, kasama ang tao. Pero sa biyaya ng Diyos, ano po, tayo ay nagpapatuloy sa buhay na ito at nagtatagumpay sa mga problema dahil po iyan sa biyaya ng Diyos. At kung wala po ang biyaya ng Diyos, hindi po natin mapagtatagumpayan ang problema. Kaya ang mga tao na walang Diyos sa buhay, talaga po, mga kaibigan, mga kapatid, kapag walang Diyos ang isang tao sa kanyang buhay, hindi niya po mapagtatagumpayan ang mga problema sa mundong ito. Tandaan po natin. Sapagkat dahil lamang po sa biyaya ng Diyos, kung bakit tayo nagtatagumpay sa mga problema. Ang problema pa naman, napakasagana. Di po baga?
Hindi ka pa namulat ng mata eh, namumroblema ka na eh. Baka pagmulat mo eh, ano? Sino yung nasa harapan mo? Ayaw mo pang tumayo, parang ang sarap matulog eh. Ayaw mo makita yung paligid mo. Di ba? Ang problema, nandyan lang lagi. Kahit hindi mo hanapin, kahit hindi mo hintayin, lumalapit at lumalapit. Pero ang biyaya po ng Diyos, masagana po sa lahat. Kahit po saan damakmak ang problema, iyan po kayang-kaya kapag kasama natin ang Diyos. Kaya napakasarap na maglingkod po sa ating Panginoon. Ganon po kadakila ang biyaya ng Diyos. Tandaan po natin, sa lahat ng mga anak ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay nag-uumapaw. Kaya sapat na po ang biyaya ng Diyos upang tayo ay magtagumpay sa mundong ito. Kahit gaano kahirap ang buhay, kahit gaano po kadami ang problema, minsan po ay may sakit, tandaan po natin, kapag kasama po natin ang Diyos, magtatagumpay po tayo sa mundong ito. Ang sabi po sa aklat ng Efeso 2:8, ang sabi ay ganito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. So tayo daw po ay naligtas dahil daw po sa kagandahang loob ng Diyos. At hindi daw po ito dahil sa ating mga sarili. Tandaan po natin, tayo po ay maliligtas lamang dahil sa biyaya ng Diyos. Kahit gaano kabait ang isang tao, kahit mamigay ka ng mamigay ng pera sa buong mundo, pag wala ang biyaya ng Diyos sa iyo, wala pong kaligtasan, kapatid. Bakit? Dahil po ang masasama, namimigay din po yan. Di ba? Kaya po hindi po dahil sa ating sarili kung bakit tayo ay magkakaroon po ng kaligtasan. Iyan po ay dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoon. Bakit? Para daw po tayo ay walang ipagmalaki. Kasi kung ang isang tao ay magkakaroon ng kaligtasan, dahil po sa ating sarili, magmamalaki na tayo eh. Kung ang kaligtasan po ay nabibili, ay sisiguraduhin ko mga kapatid, baka hindi tayo magkaroon ng kaligtasan. Wala nga maibili minsan ng isang sakong bigas. Ano? Ay kung nabibili ang kaligtasan, palagay ko baka bilyon. Ano po? Ay anong nabibili mo? Di ba? Dahil sa alam ng Diyos na hindi pwedeng bilhin ang kaligtasan, anong sabi ng Diyos? Sa biyaya na lamang niya. Kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. Dahil nagkakaroon lamang ng biyaya ang tao, magkakaroon lamang siya ng biyaya ng Diyos kung siya po ay naglilingkod sa Panginoon. At dahil po sa kaligtasan ay libre, iyan po ay makukuha ng mga tao naglilingkod sa Panginoon. Ay kung kaligtasan pinabibili, wala na. Huwag na po tayo magsisimba. Bakit? Makakabili ba naman tayo? Di ba? Mayayaman lang ang mariligtas. Pero dahil sa dakila at pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi niya po tinapatan ng halaga ang kaligtasan. Manampalataya ka lamang, maglingkod ka sa Diyos, at bibigyan ka niya ng kaligtasan dahil po sa kanyang biyaya. Kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos. Tandaan po natin ha, kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos. Period po. Kung sino ka daw ngayon at kung ano ka ngayon, ay gawa ng Diyos. Bakit? Ay may free will tayo eh. Ginawa mo yan, pinabayaan ka ng Diyos. Ay may free will nga tayo eh. Hindi naman tayo ginawa ng Diyos na robot eh. Na kung gusto natin kumaliwa, sususian ng Diyos, i-remote sa kanan, magiging kakanan ka. Hindi pwedeng gusto natin umatras, i-remote ng Diyos paabante, aabante ka. Hindi po tayo nilikha ng Diyos na robot, tayo ay nilikha ng Diyos na may sariling pagpapasya. May free will, may kalayaan. Ibig sabihin, gawin mo ang gusto mo. Pero lahat ng yan, ipagsusunit natin sa Panginoon. At kung ano ka daw ngayon, gawa po yan ng Diyos. Dahil hinayaan ka ng Diyos sa anumang gusto mo. Kaya kung ikaw ay mananampalataya at maglilingkod sa Panginoon, hahayaan ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng kaligtasan.
At sa pagkikipag-isa sa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So nilikha daw po tayo ng Diyos, ano po? Para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So malinaw po sa mga anak ng Diyos na kapag tayo anak na po ng Diyos, dapat po nagkakaroon ng bunga at ito ay ang mabubuting gawa. So kapag anak ka ng Diyos, makikita na po sa iyong sarili, dapat ay mamumunga ng kabutihan. Pero kung anak ka ng Diyos at ikaw pa ang nangunguna sa kalokohan, ay hindi po namumunga ang pagiging anak ng Diyos. Ang sabi sa Roma 5:21, ang sabi po ay ganito. Cinco minutes. Okay po, kaya nga kung paano naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So kung gaano daw po naghahari, ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din po maghahari ang kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin, habang buhay, may biyaya ang Diyos. Habang tayo nasa mundong ito, lagi pong nandyan ang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, habang tayo buhay, may pag-asa. Yun ang malinaw. Habang tayo nabubuhay, may pag-asa. Kaya minsan, hindi na ako tumitingin sa tao eh. Itsura, pagkatao, kung ano man siya at sino man siya. Bakit? Dahil habang may buhay, may pag-asa. Tandaan po natin, habang may buhay, may pag-asa. Ang kailangan lamang, makakilala po sa Panginoon ang isang tao. Kailangan na siya makakilala sa Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos, yan po ay dumadating sa isang taong naglilingkod sa Kanya. Ang tunay pong kailangan ng isang tao para magbago ay ang ating Panginoon. Kaya lagi po nating pakatatandaan na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa lahat ng bagay. Sa kahulihan, 2 Korinto 9:8. So, ang sabi po ay ganito. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So, magagawa daw po ng Diyos na tayo ay pasaganain sa lahat ng bagay. Ano po? Upang sumagana naman po tayo sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, kung gusto ng Diyos na ikaw ay pagandahin ng buhay, magagawa ng Diyos. Kung gusto ng Diyos na ikaw ay pasaganain, magagawa po ng Diyos. Iyon ay kung gusto ng Diyos. Paano kung hindi nga gusto ng Diyos? Dahil sa gusto mo naman ay gusto mo ganyan ka na lang. Hindi rin po gugustuhin ng Panginoon. So kailangan gustuhin mo ang isang bagay, manampalataya ka sa Panginoon na ibibigay ng Diyos, at ikaw ay pasasaganain ng Diyos. Gusto mo sumagana, kain tulog ka naman. Di ba? Ay, paano na naisin ng Diyos na ikipagpalain? Pero kung nakikita ng Diyos na ikaw ay nagsisikap, kasama ang Diyos, nagtitiwala sa Panginoon, pasasaganain ka po ng Diyos. So, ibig sabihin, ano man daw po yung nais natin sa ating buhay, iyan po ay ibibigay ng Diyos. Malinaw po, ang biyaya po ng Diyos ay sagana
at sapat sa lahat ng bagay. At tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Tayo tumayo, tayo manalangin. Salamat po Panginoon ng marami sa magandang umaga, sa pag-iingat niyo sa amin sa isang linggong nakalipas. Kung paano niyo po nawa kami iningatan o Diyos sa isang linggong aming nakaraan, lalo tigit sa isang linggong aming harapin. Salamat po ng marami sa mabuting balita na inyong pinagkaloob sa bawat sa amin, naway naging masaganang pagkain ng aming espiritual na katawan. Ang lahat po nakarinig nito, nawa Panginoon ay maging taglay po namin ito habang kami nabubuhay sa pananampalataya sa mundong ito. Ilayo niyo po kami sa anumang sakit at karamdaman, kapahamakan, kamatayan, gawa ng kaaway, at bigyan niyo po kami ng lahat ng aming pangailangan sa bawat araw at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.